Magandang araw mga kabataan at mga OFWs na nasa abroad. Pero ang puso't isip nasa Pilipinas pa rin, ha? Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa isa pang episode ng kritikal na politika na hindi nyo pagsisisihan. Imagine niyo ito, ha? Isang sikat na aktor, walang political experience, biglang naka 14% sa pinakabagong WR Numero Research Senatorial Preference Survey para sa 2028. Dingtong Dantes, oo ha, yung gwapo na asawa ni Marian Rivera, naka 14%. Shocking ba o predictable? Huwag niyo i-skip ito, ha? Kasi sa susunod na ilang mga minuto, tatalakayin natin na walang kinikilingan. Anong ibig sabihin ng 14%? Qualified ba siya o name recall lang? At higit sa lahat, paano ito nakakaapekto sa inyo, mga kabataan na magvo-vote sa unang pagkakataon at mga OFWs ng boses ay dapat marinig. Fact check muna tayo, ha. Survey ng WR numero March 10 to 17, 2026. 1,455 respondents. 3%, ha. Plus minus 3%. Margin of error. Ito ang pinakabago. At yes, may video ni Karen Davila sa ANC na nag-i-interview kay Robin Garcia. Kaya legit. Pero bakit 14%? Tara, i-breakdown natin ito ng maayos. Una, context. Sa parehong survey, si VP Sara Zimmerman Duterte pa rin ang frontrunner sa presidential race with 36%. Senate side naman, ha, leaders pa rin si Raffy Tulfo at Robin Padilla. Kasunod si Grace Poe, Alan Peter Cayetano at Vico Soto. Si Dingdong, ha, nasa lower top 20 pero naka 14% ay may malaking bagay para sa isang non-traditional politician. Okay, take natin, ha, parang pelikula lang. From teleserye to Senate, plot twist, pero seryoso. Sa politika, name recall plus likability equals malakas na starting point. Critical na tanong, ha, may substance ba o puro star power ito? Sino ba si Ding Dong sa totoong buhay? Aktor yan, ha? Host, businessman, at lately may mga pahayag tungkol sa public service. May advocacy siya sa family at youth. Pero walang track record sa legislation. Intellectual angle, ha? Sa political science, celebrity politicians ay phenomenon worldwide. Think Arnold Schwarzenegger o Bong Revilla. Bong Revilla, no? Ang pros, fresh face, attracts young voters. Ang cons, lack of depth, ha? Risk ng populism. Sa Pilipinas, marami nang naging senador na artista at mix ang results. Okay, critical tayo, ha? 14% ay impressive, pero survey lang ito. 2 years pa bago ang halalan, voters preference pa lang yan, hindi final vote. Witty take natin, mga kaibigan. Kung name recall lang, baka mas mataas pa si Vice Ganda. Pero seryoso, kailangan natin ng critical thinking ng mga kabataan dito, no? Compare natin sa ilang celebrities, si Manny Pacquiao naging senador, may achievements ba? O si Willie Revillame, natalo nga yan, di ba? Ano ang lesson natin dito, mga kaibigan? Robin Padilla, question mark. Sino pa? Bong Revilla, question mark. Sino pa? Okay. Jinggoy Estrada, question mark. Tito Soto, question mark. Yan, mga yan, ha? Okay. Joseph Estrada, question mark. Kayo ang humusga. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Habang pinag-uusapan natin ito, huwag kalimutan, kung nanonood kayo ng matagal, baka malobat ang phone nyo. Check nyo itong high capacity power bank sa Shopee, Affiliate at Lazada rin, ha. Link ko, itatag po natin yan, mga kaibigan. Perfect para sa mahabang analysis at para sa mga OFWs, yung noise cancelling wireless earphone sa Lazada, makinig habang nagtatrabaho. Walang ingay.
Spiral notebook naman sa Shopee para isulat ang inyong thoughts. Link sa description mga kaibigan. Ngayon compare natin si Raffy Tulfo, service-oriented, mataas ang trust. Vico Soto, young effective mayor, Duterte Brothers, political dynasty. Si Dingdong, bagong muka. Critical question sa mga kabataan. Gusto niyo ba ng change o familiar faces lamang? Data shows undecided voters ay 19% pa rin. Malaki yan at malaking bagay yan at malaking opportunity. Okay. Sa mga kabataan, ang inyong boto ang magdidikta ng future. Sa OFWs, kahit nasa abroad kayo, may absentee voting, gamitin ninyo ito. 14% ni Dingdong ay sign na handa na ang Pilipinas sa bagong mukha. Pero kailangan pa ng substance, mga kaibigan. Kaya mga kabataan at mga OFW, bago tayo mag-conclude, pag-usapan pa natin ng mas malalim ang totoong larawan. Kasi 14% ni Dingdong Dantes ay hindi nangyayari sa vacuum. May history tayo nito. Una, tignan natin Okay, tignan natin ang mga naunang celebrity turned politicians. Si Lito Lapid, naging senador, naging gobernador, pero maraming nagsasabi na mababa ang legislative output niya. Si Bong Revilla naman, Bong Revilla for Senate pa rin hanggang ngayon, pero may kaso na naganap, nakakulong po yan. Si Jingo Estrada, si Robin Padilla, lahat sila may malakas na name recall dahil sa pelikula at TV. Parang magic yung star power sa Pilipinas, parang yung ang probinsyano na tumakbo ng 7 taon, tapos biglang senador din Pero seryoso, sa political science, ito ang tinatawag na celebrity heuristic. Ang voters, lalo na ang busy na OFWs at first-time youth voters, madalas gumamit ng shortcut. Kilala ko ito, mabait sa TV, siguro mabait din sa Senado. Critical na tanong, effective ba talaga? Yan ang long term. Data mula sa nakaraang elections. Noong 2019 at 2022, maraming artista ang nahalal, pero ilan ba talaga ang nag-deliver ng significant bills? Halimbawa, si Manny Pacquiao naging senador, naging presidential candidate, pero ang kanyang attendance at bills, pass ay mix ang review. Para naman sa mga kabataan, gusto nyo bang maulit yung cycle ng pangalan lang ang importante? O gusto ninyo ng bagong generation na may boost star power at competence? Walang iba, si Vico Soto yan. Halimbawa, mayor ng Pasig, kilala, bata, at may actual governance record. Si Dingdong naman, may potential, may clean image, may business background. Pero nag-ano din po yan, nag-serve din po yan sa National Youth Commission. Pero wala talagang executive o legislative experience. Race na dapat pag-usapan, pagiging puppet ng mas malalaking political groups. Focus sa image kaysa sa policy depth, education, OFW rights, digital economy, climate change, vulnerability sa fake news at paid trolls, lalo na sa 2028. Positive side naman maaring magdala siya ng younger voters sa politics. Sa isang survey, 68% ng 18 to 24 age group ang open sa non-traditional politicians. Para sa mga OFWs kung si Dingdong ay mag-advocate ng malakas sa overseas workers' welfare, absentee voting improvements at better reintegration programs, pwede siyang maging game changer. Isa pang witty at important point. Sa Pilipinas, ang politika ay parang teleserye. May season 1 pa lang. Si Dingdong pero marami nang umaasa sa happy ending. Tanong natin, may script ba talaga siya o improvising lang? Heto pa ang mas malalim Tignan natin ang possible alliances. Pwede bang tumakbo siya under Lacson, under Sara, o independent? Ano ang kanyang stance sa key issues tulad ng federalism, West Philippine Sea, economic recovery, at youth unemployment? Hanggang ngayon, limited pa ang public statements niya tungkol dito. Kaya kailangan nating panoorin ang susunod niyang mga interview. Mga OFWs, lalo na kayo na nasa Middle East, Europe at Asia, ang inyong remittances ang nagpapaandar sa ekonomiya. Sino ang magiging boses ninyo sa Senado? Si Dingdong ba o mas gusto nyo ang mga may proven record na tulad ni Raffy Tulfo o Kiko Pangilinan sa mga OFW issues? Okay, mga kaibigan Yan.
Okay, ang 14% dingdong ay isang malakas na signal na handa na ang Pilipinas sa bagong mukha. Pero politika ay hindi pelikula na may instant happy ending. Kailangan ng substance, track record, at tunay na pag-unawa sa problema ng bayan, lalo na sa mga kabataan at OFWs. Bago tayo matapos nako, last affiliate plug na natin to, no? Premium Instant Coffee sa Lazada para sa energy ninyo sa mga ganitong diskusyon. Philippine Flag, lapel, pin sa Shopee. Ipakita ang pagmamahal sa bayan. At adjustable phone tripod sa Lazada para sa inyong sariling reaksyon o vlog tungkol sa politics. Comment down below, Ding Dong for Senator, yes or no? Like, share, and subscribe kung gusto nyo pa ng ganitong matitinding analysis. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.